Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Meron pala ako ditong ni-repair. As in kaka-repair ko lang ngayon. So ngayon ang issue nito ay desktop. So sabi nga ng natin, customer na pabayaan to, dinala dito. So di ko alam kung gaano katagal na pabayaan. Pero yung binuksan ko yung laman nito, ang daming alikabok. Okay. At napansin ko yung RAM niya is natanggal na. Wala na doon sa socket, hindi na masyado naka-fix. So ngayon, ang gusto ko lang i-share dito is dapat kapag magre-repair kayo, gawin niyo lang yung basic muna. Huwag kayo matakot magkalikot ng mga parts diyan. So ang ginawa ko lang is nilinis ko yung board. Napakalikabok nito kanina. Pero ngayon hindi na masyado. At itong RAM na to, nilinis ko. Yung pagkatanggal ko sa RAM slot. So ngayon tanggalin ko to. So napakadumi din yan. Chinek ko yung bawat pin. Is talagang madumi. So pag ganyan guys, hindi na kaya ng pambura yan. Hindi lang ito dapat nalilinisin. Pati yung nagkakabitan na RAM slot. Kasi pwede mag-cause ng no display. Bawa kahit good naman ang memory RAM, pero yung mismong RAM slot is madumi, hindi pa rin magdi-display yun. So pag ganyan, ito na gamitin nyo, lighter fluid na Fuji. So ilagay nyo sa brush. So ganun nga ginawa ko kanina. Iano nyo lang dyan at kaskas nyo. So makikita nyo na mababasa yung slot nyan eh. So kaskasin nyo lang hanggang malinis. Tapos tsaka nyo ilagay yung yung memory RAM. So ngayon try natin. So ito nagdi-display na to kasi nagawa ko na. Ito basic to, gamit na gamit to sa lahat ng troubleshooting. Kahit ito lang matutunan nyo talagang worth it na, diba? So kapag nagto-troubleshoot kayo, ginawa niya na yung gantong step, tapos ayaw pa rin mag-display, diba? Nilinis niya na lahat at same issue pa din. So dun yun na need nyo dalhin yung inyong mga unit sa technician na mismo, para hindi pa ma-prevent natin yung malalang possible cause. Kasi baka hindi kayo sanay, diba? Tapos sinubukan nyo pa din. Bigyan ako lang to. Okay. Ayan, i-test natin doon sa external monitor. Andun sa kabit lang natin. Right. So ayan, tapos si power on natin. So ayan, power. Okay na, fan spin na. And then ayan. So may output na siya. So yun lang yung ginawa ko. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon, pag matagal na na-stock yung inyong mga unit, possible motherboard na. So gawin nyo lang yung basic. Ito yung pinaka-basic sa lahat. Pero kung hindi nyo naman talaga kaya, kinakaba kayo mag-backflash, pwede nyo naman dalhin na agad sa technician para legit na ma-handle na maayos yun yung mga computer. Okay. Kung for example wala naman kayong external monitor pero gusto nyo lang malaman kung working na ba yung inyong mga PC, pwede naman to using external keyboard katulad yan. So
mag-base na lang kayo sa blink. Once na nagbe-blink yan, ibig sabihin may display na yung ano nyo, tawag nito, yan yung mga PC. So kailangan nyo na lang is doon sa mismong monitor, no? So ito lang, simpleng ano lang to. So ayun lang. So gawin nyo yung ganun mga troubleshooting. Linisin nyo lang muna yung RAM slot. Wag nyo na gamitin yung pambura, no? Lighter fluid agad para totally malinis. So yun lang, maraming salamat.